Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kala mo, itong si Trillanes, ano ang style ng Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gibatiko si kanhi Senador Antonio Trillanes IV, human giingong gisumiti na sa ICC ang transcript sa hearing sa Senado. Filing sa Certificate of Candidacy alang sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections, gisugda na. Duha patay samtang tulo samdaan human mibangga ang pickup truck sa kasugat nga trailer truck sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gisugda na ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa 11 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections sa Bangsamoro Region o BARM. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara, alas 8 kaganinang buntag diyang giablihan ang COMELEC offices sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City alang sa mga buot magpapili sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections sunod tuig. Hugot sab ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan sa maong COC filing nga mulungtad hangtod Sabado, November 9. Gisugda na karong adlaw ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa mga buot magpapili sa 11 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections sunod tuig nga dungan sa 2025 National and Local Elections. Gipay gayon kini sa buhatan sa COMELEC sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City nga gitambungan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Gusto nating maipakita sa lahat na pag magsimula na sila sa pagpa-file ng Certificates of Candidacy, at the same time, gusto nating lang i-garantiya na maayos at tahimik ang magiging filing ng Certificates of Candidacy natin sa buong bansa. Gani sa unang adlaw sa filing of COC, pipila na ang miduso sa ilang COC sama sa posisyon pagka-district representative sa Parang, Maguindanao del Norte. Isolong ang ating political struggle. And then sa parliament, kami bilang mga religious leaders, wala nang dapat na mainam na hakbang maliban sa ikangay sumabak sa eleksyon sa parliament. Unang nakaschedule ang COC filing alang sa Bangsamoro Parliamentary Elections niadtong October 1 to 8 nga dungan unta sa COC filing sub alang sa 2025 National and Local Elections. Apan tungod sa gipagula nga desisyon sa Korte Suprema sa pagtangtang sa sulod sa BARM, nasibog sa November 4 to 9 ang COC filing. Sumala ni Garcia, dayon nagayud matud pa ang eleksyon bisan duna kunoy buot nga i-postpone kini. Kaya tayo pumunta rito sapagkat nabalitaan din natin yung maaaring pagpa-file ng panukalang batas ng pagpo-postpone ng Bangsamoro Parliamentary Election. Subalit gusto natin ipakita na hindi naman napapa-apekto ang COMELEC sa mga maaaring ma-file na ganyan sapagkat again, hanggat walang batas na andun yung paghahanda ng Commission on Election, tatapusin natin itong filing ng candidacy mo. Sumala sa COMELEC, ana sa 73 ang seats ang punoon alang sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa maong ihap, 40 niini alang sa regional political parties, 25 alang sa parliamentary districts, ug 8 alang sa electoral organizations. Subay sa balaod, anaunta sa 80 ka seats ang punoon apan wala na naapil ang 7 ka district representatives nga mga posisyon sa Sulu, sanglit wala na nalakip sa BARM ang maong probinsya. Hindi kasi call ng Commission on Elections yan. Basta sa amin, we will conduct the election base doon sa 25. Basta hindi 32, nakasama dapat ang Sulu. We will conduct the election base sa 25. Kung paano pupunan yung kabuuan ng 80, dahil 73 lamang ang magiging membro, ay wala sa jurisdiction ng COMELEC yon. Either nasa Kongreso yan o nasa Bangsamoro Parliament. Samtang hugot sab nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa maong COC filing nga mulungtad pa hangtod sa Sabado sa alas 5 sa hapon. Ang pinapatupad natin ngayon ay yung mga supporters natin, hindi na pwedeng pumasok na dito para hindi na magkakagulo. Hanggang doon lang sila sa designated area wherein we have that PNP and the composition of PNP and the AFP military.
Sara, giawhag sab sa Comelec Barm ang mga political aspirants na magfile na og sayo kini aron na malikay sa posibleng kalangan kung do naman ilabi na sa kakulangon sa requirement. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. 7 ka magbanay ang gipabakwit dihang gibaha ang pipila ka lugar sa Panakan, Davao City. Natumbok sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ilabihan ka baga nga siltation ug mga basura nga nagbara sa drainage mao'y hinungdan sa paglapaw sa tubig sa creek atol sa pag-ulan. Ani report ni Argil Relator. Sa usa ka subdivision sa Barangay Panakan, Davao City, makita nga gilunupa na ang mga kabalayan sa lugar. Tagahawak na sab ang level sa tubig baha. Kuha kini niadtong Sabado sa kadlawon dihang mibunok ang ulan. Sa laing subdivision sa Barangay Ilang, gilayong naglusad og rescue operations ang hiniusang puwersa sa mga otoridad sa Davao dihang gibaha sab ang maong lugar. Unang gipangsakay sa rescue boats kadtong mga bata ug mga tigulang. Miabot og hapit tuhod ang level sa tubig sa pipila ka areas. Pagkabuntag, nakasinati gihapon og pagbaha sa daang Maharlika Highway sa crossing Malagamot, Panakan. Sa datos gikan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 ka mga magbanay ang gipabakwit sa covered court sa Barangay Panakan. Gilayong naglusad og inspeksyon sa lugar ang mga personahe sa Davao CDRMO. Din hinasayran nga naa na sa 50 hangtod 80% ang silt sa Panakan Creek. Naay project ang DPWH nga kining flood control, nagimo sila yun kana kaning kagagapato kani nga isiyuhan og kanang mura og kanang wire o nagabyon nya karon ang nagtabo is yun rin sa pagtrabaho katong mga yuta na natagap diya sa sapa wala na lang i-move out hindi silpa ibili lang dito sa pagtrabaho sumoto nagkaanam o kanadran ang yuta. Migamay matud pa ang lusutanan sa tubig, busa dihang miulan, mibugwak ang tubig padulong sa residential areas. Nasuta sab nga barado ang cross drain sa drainage line sa Malagamot Road tungod sa mga basura ug siltation. Busa, gilayong gisubay sa Davao City Ancillary Services Unit ang drainage sa Panakan, diin ubay-ubay ka mga basura ang ilang nakuha nga maoy nakabara sa gianan sa tubig. Gihipo sab dayon sa mga personahe sa sentro ang mga nakuha nga mga basura. Nagkatagbo na ang CDRMO ug Barangay Council sa Panakan labot sa mga laka nga himuon. Girekomenda nga ipatanggal sa DPWH ang mga debris sa Panakan Creek ug i-clear ang mga structure nga naga-encroach sa mga gabyon ug creek area. Ihangin mo sila kung nasa may barangay resolution ordinance, urging sa DPWH immediate rehabilitation or destruction of Malagamot Creek. Kinahanglan siya usab ang structure dike. Ang gabyon na tasan siya, ang level siya, dili siya level sa yuta kay kung overflow, musaka ang tubig ato sa community. Gipangayuan pa og kabahin ang DPWH labot niini. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka rider ang patay human kini mipugos matud pa pagtabok sa kusog nga bulog sa tubig baha sa Purok 8 Sitio Makareng, Barangay Katigan sa Turil, Davao City. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office, banda alas 7:30 Domingo sa gabi, padulong matud pa ang biktima sa Barangay Tibuloy gikan sa Turil proper apan pag-abot sa nasangpit nga lugar, gipugos o mipugos matud pa og tabok ang biktima sa baha. Apan walay swerteng naanod ug napadulong sa creek hangtod nga wala na kini makitaan. Human sa insidente, gileng gitabang sa mga residente sa lugar ang biktima ug na-recover ang motor niini nga naungot sa creek apan pakyas nga makita ang lawas sa rider. Hinungdan nga naglusad og search and rescue operation. Apan bugtong tsinelas, short pants ug t-shirt na lang sa biktima ang nakitaan. Pasado alas 12 sa tungang gabi, giundang sa otoridad ang pagpangita sa biktima tungod sa daot nga panahon ug grabing pagbaha. Alauna kaganinang kadlaw nakit-an ang biktima nga wala nay kinabuhi kilid sa creek sa MacArthur Highway sa Barangay Binugaw, Turil ug positibong giila sa live-in partner niini. Gidala na sa usa ka punerarya sa Turil ang patayng lawas sa biktima.
Nadugangan og duha ka suspect sa pagdagit sa usa ka American national sa Cebuco, Zamboanga del Norte magtulo ka semana na ang milabay. Sa unang report sa kapulisan, unom ang suspect sa pagdagit sa American national nga si Elliot Eastman sa iyang balay sa Cebuco, Zamboanga del Norte niadtong October 7. Kung asa niadtong October 29, tulo ka suspect nga nagsilbing point man sa mong pagdagit ang gikustodiya na sa Police Regional Office 9 ug NBI Wembro. Human mitahan ang duha niini sa otoridad, samtang ang usa na aresto sa balay niini sa maong probinsya. Samtang padayon ang pagpangita sa laing tulo ka suspect. Apan niadtong November 1, nadugangan og duha pa ka suspect nga na-identify pinaagi sa impormasyon ug ebidensya nga gibutyag sa mga witness. Ginapangita na sila sa karon. Sa kinatibuk-an na ana sa 8 ka suspect sa pagdagit kang Eastman. Sumala sa kapulisan ang duha ka suspect residente lang sa Region 9. Wala una nila gibutyag ang pangalan sa mga suspect ug ang kontribusyon niini sa pagdagit sa mong American national kinsa wala gihapon igkita. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay patutsada si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kang kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Human nagsumiti ang kanhi Senador gadto sa International Criminal Court o ICC ug statement sa kanhi Pangulo atud sa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa war on drugs siyang kanhi administrasyon. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipaagi sa usa ka patutsada ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang reaksyon kalabot sa lakang ni former Senator Antonio Trillanes IV nga pagsumiti ngadto sa ICC sa transcript sa Senate hearing on war on drugs nga gitambungan niini ni adtong October 28. Gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, itong si Trillanes, ano ang style ng kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang... Kini ang nahimong reaksyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa lakang ni former Senator Antonio Trillanes IV. Human nga gisumiti sa kanhi senador ang statement ni kanhi Pangulong Duterte sa Senate hearing kabahin sa death squad sa International Criminal Court o ICC. Sa official Facebook page sa kanhi senador, gibutyag niini nga iyan ang natransmit sa ICC ang transcript sa Senate hearing. Kay numduman nga ni adtong October 28, miatubang ang kanhi Pangulo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee probe sa war on drugs. Mingon sab kini under oath nga nasurpresa kini nga hangtod karon wala pay gihatag nga charges ang Justice Department batok kanila. Wala na mihatag og direktang komento ang kanhi Pangulo kalabot sa maong lakang. Apan nagbutyag kini og patutsada. Alam mo kung maniwala kay ni Trillanes na bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin yung walang. Yan ang isang misteryo na may isang tao na bobo bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa kung hindi magkudita. Dugang sa kanhi Pangulo nga sa Caloocan City siya mangampanya kung asa nag-file og COC si Trillanes pagkamayor. Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ba ako makita? Doon kita babuin. Sa pagkakaroon, wala pa mitambong sa Quadcom investigation ng kanhi Pangulo. Apan dihang gipangutan na siya kung mutambong siya. Okay man ako magkapiro. Total pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kami magdebate noon. Kayo rin ang sagot ko. So kung anong gusto nilang malaman, tignan lang nila yung tape sa proceedings. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung mayroon sila ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. Labas. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag si Trillanes kalabot sa mga patutsada sa kanhi Pangulo. Apan wala pa kini mitubag.
Sara, gibutyag sab sa kanhi Pangulo nga magdepende sa iyang kalawasan kung mutambong pabakini sa Quadcom investigation o dili. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Driver sa pick-up truck o usa ka pasahero niini patay samtang laing tulo pa kasakay niini ang samdan human mibangga sa kasugat nga trailer truck sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Wasak ang atubangan nga bahay niining pickup truck human mibangga sa iyang kasugat nga trailer truck sa barangay Taytay, El Salvador City sa Misamis Oriental pasado alas 10 sa buntag adlong Lunes. Sa kakusog sa impact, dead on the spot ang driver sa pickup ug ang usa ka pasahero. Samtang daling gipandala sa Northern Mindanao Medical Center ang laing tulo pa ka mga sakay sa maong sakyanan. Ang point of impact wala sa lane sa going Cagayan de Oro, kundi naa sa linya sa Iligan City nga lane. So kung atong i-analyze, posible nga min-encroach gyud ang pick-up vehicle. Tungod sa kakusog sa bangga, nahulog sa basakan nga bahin sa lugar ang trailer truck. Sumala sa driver niini nga igol ang unta siya maghatod sa iyang karga nga mga junk foods pipila ka kilometro gikan sa nahitabuan sa disgrasya. Ning ubirtig na itong na-service gibertigan yan, sulod aksyon na siya sulod. Ako nagpadulong ko dire, siyempre dagan ko. So di balik mo naggawas og ning murag di buhilo ba? Kadulong kayo ko, di na gina ko malihaya na. Wala na nimo na kaya. Di na makaya. Going me to airport niya, nagsunod niya ng trailer ba? Sunod niya ang trailer niya. Atin ko gubertik, kaya pasuna ko ang traffic light. Siya, kalit mo sa liko niya. Liko nga gagagaan na ba? Muraga break. Oo, likayan na yung pick up. Giplastar na ang duha ka patayng lawas, samtang ginasuta pa sa kapulisan ang sitwasyon sa laing tulo pa ka mga sakay sa pick-up nga gidala sa ospital. Posibleng mag-atubang ang driver sa trailer truck ug kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries. Kauban si Makoy Sempron. James Paulo Yap, One Mindanao. Sa unang semana sa Nobyembre, dunay gamay nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma November 5. Human ang gamayng usbaw sa miaging semana, muubos og 10 centavos ang presyo sa kada litro sa gasolina. Samtang paday na pagsaka sa presyo sa kada litro sa diesel ug kerosene karong semanaha, kung asa sa diesel 75 centavos ang isaka ug 50 centavos ang usbaw sa kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang rollback tungod sa gipaabot nga pag-ubos sa tensyon sa Middle East. Samtang ang pagsaka sa presyo tungod sa pag-ubos sa inventory sa crudo sa US, pagbalo sa Israel sa military site sa Iran ug pag-istrikto sa oil supply sa Asya. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Misangko sa disgrasya sa kadagatan ang outing unta sa 7 ka magbarkada padulong sa usa ka isla sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Human na unlod ang ilang gisakyang bangka niadtong All Souls Day. Sa impormasyon gikan sa Coast Guard Station Davao Oriental, alas 8:15 Sabado sa buntag, samtang naglawig padulong sa Sigaboy Island ang mga fishing bangka, sakay ang siyam ka mga individual, lakip ang duha ka operators. Misulod matud pa ang tubig dagat sa bangka nga nakaapekto sa makina niini. Busa na unlod ang bangka sa kadagatang sakop sa Purok Biuco, Barangay Tibanban sa Governor Generoso sa Davao Oriental. May na lang kay dunay mga duulang sab nga bangkang panagat nga unang nakaresponde, samtang ginapaabot ang Coast Guard responders. Malampuson silang na-rescue. Girentahan lang matud pa sa maong mga magbarkada ang bangkang pangisda aron makaabot sa Sigaboy Island. Apan nasubay nga wala kini nakigkoordinar sa pinakaduol nga Coast Guard unit sa lugar. Ginatunan pa sa Coast Guard Station Davao Oriental ang pagpasangat og kaso batok sa operator. Naharang sa otoridad ang kapin 1.5 million pesos nga smuggled cigarettes sa parang Maguindanao del Norte. Usa ka 28 anyos nga lalaking sospek arestado. Sa report sa Police Regional Office Bar, anaa sa 42 ka karton sa mga smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og kapin 1.5 million pesos ang nakumpiska ato sa joint checkpoint sa otoridad sa barangay Nituan sa parang Maguindanao del Norte niadtong Huwebes, 1:00 sa kadlawon.
Sumala sa Probar, nahitabo ang maong operasyon human makadawat og intelligence report ang kapulisan. Busa gilayon silang nagbuntar og checkpoint. Gisakay matud pa ang maong kontrabando sa usa ka multicab nga ginamaneho sa usa ka 28 anyos nga lalaki, 15 residente sa Lanao del Sur. Kay walay mapakitang legal nga dokumento, gidakop kini sa kapulisan. Gikusuriya na sa Parang Municipal Police Station ang mga nakumpiskang kontrabando. Sakyanan, lakip ang sospek nga posibleng mag-atubang og kasong may kalabutan sa anti-smuggling. Wala na kini mihatag og pahayag. Sa pag-obserba sa Kalagkalag 2024, menos matud pa ang kita sa mga manindahay og bulak sa Maa Public Cemetery sa Davao City. Sanglit dili sama sa mga milibayng tuig ang kadaghan sa mga miduaw sa sementeryo. Samtang sumala sa assessment sa Davao City Police Office, nakabot sa safety and security clusters ang 0 incidents atol sa Kalagkalag. Ani ang report ni Argil Relator. Gibati ug kamingaw ang mga residente nga nanindasab og bulak sa gawas sa Maa Public Cemetery sa Davao City. Sumala ni Nanay Corazon, dili gayud sama sa milabay nga mga tuig ang ginaghanon sa mga miduaw sa sementeryo. Pero dili jud para sa umiyagin tuig sir ba nga dasok karon ang tanawang manggawas ang manulod tinagsa samot paghapon sir sobra jud kamingaw. Kay lagi istrikto ang mga otoridad sa pag-inspeksyon sa mga ginabawal isulod sa sementeryo. Midiskarte na lang siya nga himuon sab nga baggage counter ang iyang pwesto aron makadugang-dugang sab sa iyang kita. Kanina lang tumbler sir 5-5 nya pakbag Gis, anak na lang yun, sir. Wa na gyud lain. Sulod sa sementeryo. Yanyo na mo ang katong nagdakot og mga kandila. Mamalihog me ayaw ninyo biyae habang nagasiga. Bago mo mulakaw, palungan ninyo para dili ta makakusog sunog. Nag-andam na daan og fire extinguisher ug tubig kining mga sakop sa usa ka volunteer group. Sanglit doon na matud pa sila'y mga narespondehan nga midako ang sunog tungod sa nabiyaang ginagkutang kandila ug palina. Delikado kini, sanglit uga ang sagbot tungod sa kainit sa panahon. Ang uban magod nagapang limpisa, ginatambak lang sa mga kilid-kilid and then katong nagadagkot og mga kandila ang uban bago sila mulakaw biyaan dai nila ang ilang mga kandila nagasiga pa. So pagtunaw mukatag dito sa mga gagmayng sagbot hantod na mudako na. Adlong Domingo, maihap na lang ang mga miduaw sa mga sementeryo sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office, gawa sa mga nakumpiska ang ginabawal nga isulod sa sementeryo, sama sa hait nga butang, sigarilyo, ilimnong makahubog ug uban pa. 0 incidents ang natala gikan October 31 hangtod sa November 3 kung asa gipatuman sa safety and security clusters ang Oplan Undas 2024. No reported incidents and toward incidents relative to the Undas 2024 celebration. So, human na nga ito ang Undas, nalagyan po tayo monitoring sa mga cemetery, nalagyan po bumisita sila mga minahal sa kanilang buhi, nganing daliwala na. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gibisita ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang mausoleo sa iyang ginikanan sa Roman Catholic Cemetery Biyernes sa gabi. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Pasado alas 8:30 ni atong Biyernes sa gabi, miabot ang convoy ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Dayon kini nga midiretso sa mausoleo sa iyang ginikanan nga sila former Governor Vicente Duterte ug Soledad Duterte. Dayon naghalad og pag-ampo. Sumala sa kanhi Pangulo, gusto sab niya nga ilubong daplin sa iyang mga ginikanan. Tanda na ako. Kunting panahon kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Kaya sabi ko dyan lang ako. Sa isang kanto, tinuro ko nga kay Bong dyan para hindi masyado ano. Gawa sa kanhi Pangulo, may bisita sab si Barangay Buhangin Proper Captain Omar Duterte, nga apo sa Pangulo kang Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Kauban ni Kapitan Omar ang iyang asawa o anak. May bisita sab si Senator Bongo kauban ang kanhi Pangulo. Human sa pagbisita sa kanhi Pangulo, mihatag kini og mensahe sulod sa sementeryo gamit ang megaphone. Tilo ako kay gusto ko makihimamat ninyo pero mula na
Piki naman gud sa panahon. Samtang, nagatansap sa gawas Roman Catholic Cemetery ang ubay-ubay ka mga Dabawenyo nga buot makita ang kanhi Pangulo. Nangapadapod sab kini og bugas ug food packs kanila. Kauban si Melco Minares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Dunay bagong bagyo nga nagkakusog samtang anaa sulod sa Philippine Area of Responsibility, kini ang bagyong Marce. Ulay kining nasiplatan kapin 700 kilometers sidlakan sa Borongan City, Eastern Samar. Naglihok kini pa west-northwest sa gipaspason nga 35 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa posibleng mulihok ang bagyong Marce sa kilid sa kasadpan nga bahin ug mupadulong sa extreme northern Luzon. Posible kini maglandfall sa Babuyan Islands o mainland northern Luzon. Apan kung mukusog ang high pressure area, posible sab nga mausab ang track niini ug mas munaog ang landfall sa mainland Cagayan o Isabela area. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa nga ulanon ang pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen tungod sa localized thunderstorms. Dunay kusog nga ulan, busa magbantay sa posibleng pagbaha o landslide. Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang aktwal nga pag-igo sa kilat atol sa pagdaot sa panahon sa General Santos City sa miaging semana. Samtang usa ang namatay sa kilat sa Alabel, Sarangani ni adtong adlaw. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen sa social media, makita ang kalit nga pag-igo sa kilat. Sa laing video sa niini, madungog ang kakusog sa dalugdog human ang laing pagkilat. Nahitabo kini diyang miulan sa General Santos City niadtong Huwebes sa hapon. Ang maong mga hulagway miani og daghang share sa social media. Walay natalang dakong pagbaha sa syudad diyang nahitabo ang pag-ulan. Wala say natala ang kapulisan sa Jensan nga naangol tungod sa kilat. Apan sa report sa kapulisan sa Alabel, Sarangani, usa ka 40 anyos nga lalaking nagmaneho sa iyang motor ang dead on the spot human naigo og kilat sa iyang likod niadtong adlaw. Wala dayon inform kami dayon ang biktima nga while drive sa iyang motor padulong dito banda sa may sitio Talipara sa Barangay Alegria. Samtang pauli sila. So di ka naigo sila kilat. Hindi sa report sa iyang mga pamilya sa likod while nagadrive sa iyang motor. Siya lang naigo. Sumala sa pag-asa, dili epekto sa bagyo ang nahitabong mga kilat ug dalugdog. Epekto matud pa kini sa localized thunderstorms nga dunay mga pag-ulan. Tambag sa ahensya, kung makasinati og pag-ulan nga dunay kilat, likayan ang open spaces ug kung mamahimo sulod og balay o establishmento. Efren Mamak, 1 Mindanao. Samtang ang duha ka magigsuon human gitigbas sa ilang silingan sa Barangay Tawan-Tawan sa Baguio District, Davao City. Sa investigasyon sa Santa Ana Police, miadto matud pa si alias Dodong sa balay sa sospek nga si alias Ricky aron komprontahon kini kalabot silang panagbangi pasado alas 7 Domingo sa gabi. Misunod matud pa ang igsuon ni alias Dodong nga si alias Toto padulong sa balay sa sospek. Apan wala na matikdan sa magigsuon nga anaa di ay sa ilang likod ang sospek o gitigba silang duha niini gamit ang sundang. Nakayagom og ubaybay kasamad sa ulo ug sa likod si alias Dodong, samdan sa bang igsuon nini nga si alias Toto. Dayon nga may responde ang Central 911 ug gidala sa ospital ang duha ka magigsuon. Nasikop sab gilayon si alias Ricky nga balhog na sa Santa Ana Police Station. Wala na kini mihatag og pahayag. Mag-atubang kini og kasong 2 counts of frustrated murder. Christmas vibes na sa daghang lugar sa Mindanao. Gani sa Davao City, mga giant Christmas trees sa pipila ka mall, gipasiga na. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. 3, 2, 1. Feel na gayud ang Christmas vibes. Dinhi sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. Human gipasiga na ang ilang 30-foot tall giant Christmas tree nga naputo sa nagsidlak-sidlak nga Christmas balls ug ornaments. Una gipasiga ang mabulokon nga Christmas tree. Nalingaw ang mga mall goers sa performances. We could really feel already the vibes ng Pasko. So it's something that most of us should be looking for right now.
Very enchanting usab ang 55-foot tall giant Christmas tree sa usa ka mall sa Lanang, Davao City. Ang ilang giant Christmas tree napalibutan og mga golden butterfly nga daw nagalupad. Gani kumulibot ka sa buong Christmas tree, daw anaa ka sa Wonderland. Busa ang mall goers, todo selfie usab. Talagang ano na siya, Christmas feel na siya. Ma-feel jud nimo ang ka-glorious sa Christmas. Ma-feel na ko ang among bonding sa among parents imo anhimi diri sa mall nga makita namo nga ang mga decoration nga Christmas na. Candy-themed Christmas tree usab ang gibida sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Daw maglaway ka nga mulantaw sa moong giant Christmas tree kay gawa sa Christmas balls ug ornaments. Napalibutan usab kini og candy canes, lollipops ug wrapped candies. Busa karong nagkaduol na gayud ang Pasko. Find time to share sweet and magical moments. Pinaagi sa pagbonding sa inyong mga higala o gabanay mga kapuso. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana. 1. Mindanao. Mga kapuso, 51 days na lang, Pasko na. Ug mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.